ka-in love si Jesus. Tama ka, batid? Yung mga babae, feeling na feeling yan kapag yung mga lalaki nila, pinagano niya ako. Kunwari, aawatin yan, tama na nga. Pero deep inside, oh, ang ganda ko naman. Nagtatanggol ako. That's our God is. Ganyan ang ating Panginoon. Next. So appreciate the gospel, the salvation that you have. It is not just forgotten and forgiven. It is absorbed and all poured out to Jesus Christ. All those wrath that we will not experience are all carried the burden of the cross. So ladies and gentlemen, do not get irritated when someone on the road preaching about the wrath and the angry God. Just pray for them. Sige, pag-pray na lang natin. At least sila nagsasalita and they are willing to be hated. How about us? Are we willing to be hated for our faith? I don't know. It's just God and me. Siya nakakaalam ng mga bagay na yan. Amen? So si Jesus daw ay ang katulad ng ating ama na nagagalit. At sabi sa Matthew chapter 5 verse 14 to 16, to appreciate, Panginoon mismo tinuruan tayo paano magalit. Sino dito nagagalit? Taas ang kamay. Sino hindi nagagalit dyan? Pakisampal. Malakas, sige na. Taas ang kamay, hindi nagagalit. Pag hindi po nagtaas ang kamay, pakikurot po yung katabi. 1, 2, 3, go. Taas ang kamay nang hindi nagagalit. Kuya AJ, pwede pakikurot si kurutin mo. Yan, hindi daw siya nagagalit eh. Lahat tayo nagagalit. Amen? Ako, nagagalit na ako sa inyo. Nakailang taas ako ng kamay, ha? Isa pa! Taas ang kamay, hindi nagagalit. Ay, di baliktad pala kasi tanong ko, Pastor. Kayo na nagagalit sa akin. Ginagalit ko lang kayo. Ano, galit na kayo? Okay, tignan natin. Si Jesus, tinuturoan niya tayong paano ang banal na pagkagalit. Hindi ka pwedeng para kang bata na gagalit-galitan ka. Isip bata lang yon. Let's see, tignan natin. Sabi, sa chapter 5, 14 to 16, kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ang makikita tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi matatago. Okay. Hindi tama yung verse na nakuha. Pero sa Matthew chapter 5 din yan. Let's open our Bible. Matthew chapter 5. Verse 21. Pero yan din yung ibig sabihin niyan. Ilaw at asin at sinalibutan ka daw. Dahil ilaw at asin ka, sabi ng Diyos, sa Beatitudes, dapat nagagalit ka. At yung galit mo dapat kapuri-puri sa tao at sa Diyos. At ito ang sabi niya. Sa 21, narinig ninyo ang sinabi noon ng ating ninuno, huwag kang papatay. Dahil ang sino mang pumatay ay lilitisin. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sino mang may galit sa kanyang kapatid ay lilitisin. At ang sino mang manlait sa kanyang kapatid ay ihaharap sa Sanhedrin. Gayon din ang sino mang alipusta ay itatapon sa apoy ng impyerno. Kita mo? Kaya kaya kung mag-aalay ka ng handog sa altar ng Diyos at naalala mong may hinanakit ka sa iyong kapatid, iwan mo muna sa harap ng altar ang iyong handog at makipagkasundo ka sa kanya. At saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Kapag nagsampa ng kaso laban sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya habang pupunta pa lang kayo sa hukuman. Dahil kung hindi, iharap ka niya sa hukom at ibibigay ka naman ng hukom sa pulisya para ibilanggo. Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang kahuling-hulingang sentimo. So pag-aralan natin, sabi ng Diyos sa Beatitudes, dito tinuturuan niya yung mga tagasunod niya,
Kung gusto nyo maging disciple, asin at ilaw kayo ng sanlibutan, pag nagagalit kayo, ganito dapat. Taas ang kamay ng nagagalit. Very good. Hindi na ako galit. Taas ang kamay. Next, tignan natin. Paano ba dapat magalit? Kasi nagagalit ka, hindi mo na maiwasan niya. May emotion ka, di ba? Tignan mo yung katabi mo. Nagalit ka? Higil ako dyan. Kanina kasama kayo, pastor. Halos hindi ako makapagsimba kanina dito. Parang may totoong storya. Number 1, kapag nagagalit ka, huwag mong hayaang magkasala ka. O ang galit na hindi tama, it will lead you to greater sin. Ang tao daw, kayang pumatay. Nagsisimula lang yan saan? Sa galit. Simpleng galit, simpleng tampo. At kapag nanganak, handa ka ng wasakin ang buhay niya, patayin siya. At yun nga nangyari sa ating kapatid sa pananampalataya. So nagagalit. Pwede ka naman magalit. Huwag kang magkasala. Huwag mo na mahayaan yung galit, manganak ng maganak, at hanggang sa kaya mo nang pumatay. Dahil sa galit at tampo na nararamdaman mo. Ayun ang sabi ni Jesus. Pero hindi niya sinasabing, huwag kang magagalit. Sabi niya lang, pwede kang magalit, pero suriin mo naman kung mabuti pa ba yung galit na nararamdaman mo. Kasi lahat naman tayo nagagalit, di ba? Lahat tayo nagagalit. Hindi mo may iwasan yan. Pero sana, habang tayo nagagalit, ito ay matuwid. Number 2, hatred to brother leads to death. Yung pagkamuhi daw natin, halimbawa ako, nagagalit ako kay Ate Janet, hindi ko lang daw siya kayang patayin. Kaya din itong patayin ako. Kasi ang sabi ni Jesus, yung galit mo, pag hindi mo tinanggal yung galit mo na yan, itatapon kita sa apoy ng impyerno. Yun yung sabi sa verse, di ba? Tama ka ba, Ted? Pwede kang magalit. Pero ingat tayo sa galit natin. Baka hindi mo lang kayang pumatay, ito kaya ka din patayin ng galit. It can kill you. Pag galit tayo, di ba, minsan, talagang nagba-blackout tayo. Pero wag, kapatid. Don't burn bridges. Sa salitang Tagalog, huwag mong sirain ang relasyon sa galit. Dahil kapag ganyan na yan, papatayin ka na yan. Makakapatay ka at papatayin mo ang sarili mo pag nagagalit. So, kapag sumusobra, sabi ni Jesus. Number 3, kung nagagalit ka, mag-church ka, iwanan mo na muna yung handog mo. Dahil wala rin kabuluhan. Kung may galit ka, humingi ka ng tawad sa kapatid mo bago ka maghandog. Saka mo dalhin yung handog mo sa Panginoon. Dahil magiging hipokrito lang tayo sa Diyos. Ayun yung galit. Sabi ng Diyos, ang galit, di ba genuineness natin yan? Pagkatao natin yan, kaya ka nagagalit kasi lumalabas yung totoong ikaw. Kapag hindi ka nagagalit, peke-pekean niya, maniwala ka. Di ba nga, itong mga nakaraan, nagkalabasan tayo ng emosyon, and we appreciate that moment kasi lumabas kung sino tayo. Kung saan tayo nagagalit, saan tayo nasasaktan, and that's who you really are, tama? Pero minsan kasi, ang galit, hindi siya pagiging totoo. Pwede rin siyang gamitin ng kaaway para magpanggap, maging hipokrito, at magsinungaling. Kaya sabi ng Diyos, kung maghahandog ka sa akin, iwan mo yung galit mo muna. Kasi alam ko laman ng puso mo, tatanggapin kita. Kaya nga, di ba sa komunyon, laging paalala sa atin ni Paul, biruin mo, tatanggapin mo yung kapatawaran ng Diyos, pero hindi mo mabatawad yung kapatid mo. Paano yun? It's not possible. At number 4, sabi dito, kapag lagi ka daw galit, lagi kang irritable, tignan mo katabi mo, galit na ba? It will cause you trouble. Tigil-tigilan natin pagiging mainit ang ulo natin. Kahit ako, pag nagdadrive ako sa kalsada, gumagano kahit di ako nakikita eh.
Gigigil ako sa'yo. Hindi naman niya ako nakikita. Pero minsan bubusina ako na malakas. So, Teet! It's not good pag lagi tayong galit. At alam natin, mas maraming kinakapahamak ang galit kesa sa kabutihan nito. Tama ba? Alam mo mga kapatid, hindi na tayo mga bata. Marami sa inyo nagmamature na sa pananampalataya. Ang galit na hindi kinokontrol, maintindihan mo yan sa mga bata nagtatantrums. Pero sa atin mga tumatanda na, meron nga, tumanda na, senior, magagalitin pa rin di ba? Hindi na tumanda. Ganun na lang din yung pagkatao niya, lagi na lang galit, lagi na lang irritable. It's not good for you. Sabi dito, kapag lagi tayong ganyan, lagi ka nasa barangay, lamang ka ng chismisan. Di ba? Does it does you good? Come on, let God speak to our heart directly. Does it does good to us na palagi tayong galit at irritable? Hindi. Ako, kilala niyo ako, nagagalit ako. I'm a straightforward person. Pero kagabi nga, nagkikwentuhan kami. Itong mga to nagkikwentuhan kami. Pastor, nagagalit ako sa iyo kasi ganyan-ganyan. Nakangiti ako, di ko talaga matandaan. Sorry. Talaga di ko matandaan. Di ko matandaan yung talaga kailangan paalala. Talaga ba, ginawa ko yun? Sorry, di ko talaga matandaan. And I'm just being honest. Kasi iba yung galit na naggalit ka on that moment na hindi mo tinanim And you just forget it. Mga nanay at tatay, di ba? Sa bahay natin, punuin natin ng pag-iibigan at hindi pag-aaway-away. Mga kamag-anakan, patawarin na natin yan. Baka bumalik si Lord. Hindi mo pwede sabihin, I'm saved by the grace. If you see the beauty of the grace, you can forgive someone who hurt you. Ito, hindi na ako magugulat kung itong i-death penalty na ito na pinatay na Christian, na may pumatay na Christian, na patatawarin nung asawa. I will not. Pero I will be so surprised na yung pamilya patatawarin yung pumatay. I know it. It will happen. Pero kung made-death penalty siya, I don't know kung gagawin ng gobyerno. Pero for sure, this family na na-assassinate na si Charlie, by the grace of God, yung wife niya, alam ko, papatawarin niya rin yung pumatay sa asawa niya. That's what a person who have the grace of God can do. Forgive someone. Even to the point of murder. Naalala mo nung sinabi ng Panginoong Hesus bago siya mamatay? Ama ko, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kapatid, nasabi mo ba yan? Nasasabi na ba natin yan? O nauuna yung galit bago natin masabi yun? Naisip ba natin na hindi niya alam yung ginagawa niya? Wala akong pakialam kung alam niya o hindi, basta ginawa niya ako ng mali. If you want to be like Christ, you want to experience the heart of God, it is for you to choose. So, ganyan daw. Kung ayaw nyo ng gulo sa buhay ninyo, huwag tayong galit-galitan palagi. Ilugar naman natin yung ating mga emosyon. Kaya tinanong siya ng Panginoon, ito siya na to anak ni Adan at Eva, I forgot the name. Cain. Ito si Cain, no? Ito napakabastos talaga Wala talagang galang sa Diyos. Kaya tinanong siya ng Panginoon, ano bang kinakagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Patay tayo dyan. Mali pa lang nakasimangot. Pwede ba smile muna? Smile. Mamaya, tanungin kayo ng Panginoon, bakit ka ba nakasimangot? Dito kasi, kapatid, naghandog yung magkapatid, si Cain at Abel. Si Abel, nagustuhan ni Lord yung handog niya. Si Cain, hindi gusto ng Lord. Walang paliwanag on that moment, bakit hindi tinanggap yung kay Cain. Naipaliwanag na lang after nung hindi na tinanggap. Tinanong siya ng Panginoon.
Sabi sa kanya, bakit ka ba nakasimangot? Bakit ka ba galit? Sabi ni Cain sa Panginoon. Siyempre, nagagalit siya bakit yung kay Abel tinanggap mo, yung sa akin hindi? Sabi ng Diyos sa kanya, alam mo kung mabuti ang ginagawa mo, hindi ka magagalit eh. Lumalabas lang, hindi talaga mabuti ginawa mo. May iba kang motibo, may iba kang intensyon. Hindi mo yung ginawa para sa akin. Dahil kung ginawa mo yung mabuti na yan para sa akin, kahit hindi ko tanggapin yan, magiging masaya ka. Kasi you know you give it to me. Yung ginawa lang ng Diyos, nilabas siya lang yung galit. Sabi, obvious. Alam ko nasa heart mo eh. Bakit ka galit? Kasi hindi mo naman talaga yung ginawa para sa akin. Kaya hindi mo binigay yung best mo. Ang description doon nung kay Abel, binigay niya yung best niya kasi alam niya para sa Diyos eh. Ang daming hint eh. Bakit yung kay Cain hindi? Ang dami. Kaya kapag nakasimangot tayo, alam mo, hindi ako tinutulungan ng mga kasama ko. Op. Ginagawa mo yan para sa Diyos. Tama? Ginagawa mo yan. Kung sa akin mo ginagawa yan, bakit ka nagkaganyan? Diba? Kung masaya ka, dahil sa biyaya ko yung gawin mo. Ngayon kung hindi, bahala ka, simangot ka dyan. Pero alam mo dito, imbis na kutusan ng Diyos si Cain, inaamo pa ng Diyos, hinayaan niya. Pero ito, wala talaga katulad yung kabastusan eh. Tignan nyo. Pagkatapos nagtanong ang Panginoon kay Cain, nasaan ang kapatid mo? Hinihingi sa kanya, magrepent ka na, nakita ko ginawa mo. Tinatanong siya parang kay Eva at Adan. Anong ginawa niya? Sumagot si Cain, kaya wag tayong bastos sa Panginoon, kapatid. Tingnan mo sinagot niya. Sumagot si Cain, ewan ko! Hindi ko alam, nasan siya? Bakit ba ako tagapagbantay niya? I know you are close to God. We are close to God. He is our friend. Pero let's set a boundary. Hindi natin basta-basta ginaganyan ng Panginoon. It's not a good thing to disrespect God. Pastor, paano pag galit ako? Yun yung sitwasyon ko ngayon. Magpe-pray ako sa Panginoon. Imbis na magpanggap ako, magalit. Kung galit ka sa moment na yan, mag-pray ka, galit ka talaga eh. Pero wag ka naman nagmumura sa panalangin mo. Di ba? Hindi, galit ako, Lord eh. Anak ng puto ko, tsinta. Talaga? Sige nga, gawin mo nga yan sa harap ng isang tao, baka kutusan ka. Di ba tayo, naglilimit tayo sa tao, pero sa Diyos, wala tayong limitasyon pag nagagalit? No. That's not good. Kung galit ka, understand yan ni Lord. Galit ka eh. Tao ka, nagagalit ka eh. Pero pag nagagalit ka, maging matuwid sa paggalit. Tama? Hindi porket galit ka, gagawin mo na yung trip mo. Kung gusto mo, galit ka, hindi, papatay ako kasi galit ako eh. Talaga ba? Ganto ko eh. Ganto ko nilika, galit ako. Talagang gagawin, susuntukin ko yan. Talaga? No. Pwede ka magalit. Pwede ako magalit. Kaya nga, naramdaman ko yung spirit ng galit. Kita sa itsura ng mukha ko, di ba? Lord. But that's preaching. That's preaching. I cannot hide it eh. Wala akong galit dito. Nararamdaman ko lang, gano'n lang talaga. Hindi mo pwedeng basusin ng Panginoon. Sabihin mo, Lord, galit ako kasi ganito yung nangyayari sa buhay ko, ganyan ako. Pero yung magda-dirty finger ka pa sa langit at you will curse God. No. Walang kapatawaran sa mga taong bababoy sa banal na spirito. That's it. Sabi yun. Be dreadful. Mag-ingat naman tayo. Next. Alam niyo kapatid, it will benefit you one of the day. Para sa atin din naman to. Ngayon, si Jesus, hindi lang siya nagturo about sa galit, pinakita din niya yung galit sa mga preacher. Yan, galit sa... Pag kaming mga preacher, ang galing-galing namin magsalita. Pero mga hipokrito kami, galit na galit si Jesus dyan. Kaya akala nyo sa akin, lagi natutuwa si Lord. Kung meron man talagang kayang magpagalit sa Panginoon, I tell you, kami yon. Kasi we preach the word. And if we don't represent the word well, di ba tama yon? Ganyan ka, pastor, nagtuturo ka, pero ganyan buhay mo. Di ba? Alam nyo, hindi ako perfect. Pero, that's accountability. Hindi pwedeng dahilan ko, hindi ako perfecto.
na magkabit-kabit ako, pero sa biyaya ng Panginoon, kaya ko magpatuloy. Hindi. Galit ang Diyos doon. I know I'm not perfect. Pero alam nyo kapatid, lagi kaming tinutupok sa apoy ng Panginoon. If we are faithful, lagi kaming tupok sa conviction ni Holy Spirit. Hindi kami nakakatulog minsan. Now, we are preaching the word, pero hindi namin napapamuhay. We are so condemned by our hypocrisy palagi. If we are walking faithfully. Pero kung unfaithful ako, wala akong pakialam. Wala naman nakakita yan eh. Hindi naman alam ng church. Hindi naman alam nila na may kabit ako. Hindi naman nila alam na nangu-hold up ako. Hindi naman nila alam na nanluloko ako, nanggagancho ako ng tao. If I'm unfaithful, talagang wow. Ayos yun. Pero if I'm faithful in what I'm doing, if you are faithful to what you are doing to the Lord, of course, hindi lang naman preacher to, di ba? Ikaw din, di ba? Nag-share din tayo ng Word of God. Ayaw ni Lord. Galit siya sa katulad ko na nagpapaka-hipokrito sa salita ng Panginoon, pero hindi ko pinapamuhay. You belong to your father, the devil. Kita mo, sakit magsalita ni Jesus, no? Sino nagsalita niya, Pastor? Puntahan natin. Si Jesus lang naman. Sabi niya, hindi kayo anak ng Diyos, mga anak kayo ng demonyo. Ay, sinasabi niya sa Tagalog eh. You want to carry out your father's desire. He was a murderer for the beginning. Not holding the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. For he is a liar and the father of lies. Sabi, hindi nyo tatay yang si Yahweh. Grabe magsalita si Jesus dito sa mga Pariseo. Sinungaling kayo dahil ang tatay nyo sinungaling, but not us. We should not be. Diba? Hindi dapat natin marinig yan. Dahil kung tunay tayo anak ng Diyos, yung katotohanan, we love the light, the truth. Hindi tayo nagtatago sa dilim. I know marami mga kasinungalingan din ako sa buhay ko, di ko naman maitatago yan. Hindi dahil sa nag-i-intention ako na nagsisinungaling ako sa inyo. There are lies in my life, I'm still working out. Na hindi ko pa maihayag. May mga ganung bagay din ako katulad ninyo. Pero we don't compromise and stop overcoming those lies in our life. Kaya kasi natin sabihan tayo, papanggap ka, sinungaling ka. Diba? At marami siyang sinabi dito, pero hindi naman dahil eto tayo, di na natin bibigyan ng diin yan. Amen? Hindi ka naman hipokrito, di ba? Di ka naman tulad ng Pariseo at Saduceo. Pero gusto ko lang sabihin na merong binigay na 7 woes si Jesus. Wow! Ano yung sabihin ng woe? Kasumpa-sumpa kayo. Ayan sinabi ng Panginoon. Marami siyang masasakit na salita. Isa na nga doon, yung sa ministry niya, ang unang rebuke niya, kayong mga ulupong! Sinabi niya sa mga Pariseo. Ano ba yung ulupong, Pastor? Mga maliliit na ahas. Mga ahas. Mga ulupong. Diba? Nagtuturo kayo ng salita ng Diyos, pero kayo mismo hindi nyo sinusunod. And I'm dreadful kapag ganyan. Kapag may ibang preacher nagtuturo siya, nagigising ako, Lord, work out my life. Kumilos ka sa buhay ko. Ayokong marinig sa'yo yan. Pero minsan, alam mo, naririnig ko rin yan sa Panginoon. I tell you, naririnig ko yan, conviction sa akin ni Lord yan. Ang hipokrito mo na, tigilan mo yan. Huwag kang magpanggap, huwag kang magkunwari. Natuturo ka ng gospel eh. Yan sabi. So, huwag na natin i-point out yan dahil that's not really who we are. Pero at least, di ba, hindi maiiwasan natin yung mga ganyang bagay sa buhay natin. Next po. Ito naman, si Jesus, nagagalit hindi lang sa mga Pariseo, maging sa mga disciples. Of course. Sabi ko nga last week, pag di ka nagagalit, hindi mo mahal yung tao. Pag hindi ka marunong magalit, di ka marunong magmahal. Ulitin ko ha. Pag di ka marunong magalit, di ka marunong magmahal. Mamaya, lilinawin natin. Mamaya naman, pagkalabas, galit-galitan na lahat. Oh! Nag-away-away na. Sabi ni Pastor, pag hindi daw nagagalit, tinagmamahal. Ikaw. hindi yun yung tinuturo ko sa inyo. Mamaya, babalikan natin yan. Pero si Jesus, matindi.
Sabi niya sa kanyang mga disciple, kayong henerasyon na walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip. Oh, grabe no. Jesus, ang sakit naman yan. Ganyan si Jesus. Wala kang faith, baluktot ka mag-isip. Huwag na natin antayin na marinig pa natin yan sa Panginoon. No? Pero sabi niya yan, hanggang kailan ba ako magtiti sa inyo? Dali mo rito ang anak mo. Yung sitwasyon na ito, yung mga disciple, nagpalayas ang demonyo, nagpagaling na may sakit, bumuhay pa ng mga patay. Tapos, ewan ko, the next day ito, o mga sumunod na araw, may dinala na naman sa kanila. May sakit lang. Hindi nila mapagaling. Ang bilis nilang nakalimutan yung ginawa ng Panginoon. Kapatid, mabilis mo rin ba nakakalimutan yung testimony mo sa Panginoon? Wow. Lagi mo alalahanin yon. Dahil yung mga testimony mo, gasolina mo yan pag nagpe-pray ka. Pag wino-workout mo uli yung faith mo. May ginawa na sa akin ng Panginoon. Ginawa niya ito. Kaya niya rin gawin ito sa buhay ko. Tama? Amen. Pero itong mga disciple, kayo, last week lang, nagpagaling kayo ng may sakit. Wala talaga kayong pananampalataya. Well, I'm not transliterating this, Sinabi lang ng Panginoon yan. At baka pag si Erickson pa nagbasa niyan, mas galit pa. Baka bigla niya pang ganunin tong pulpit. Wala kayong pananampalataya. May acting pa. Sinabi rin ni Jesus sa mga disciple, Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concern." Kita mo? Si Jesus sinabihan si Peter, Satanas, Lord. Masakit, Lord. Satanas. O wag niyo naman sabihin sa katabi mo, Satanas, Baka naman, si Jesus ko sinabihang Satanas, sasabihan ka na Satanas. No. Gusto ko lang muna sabihin sa inyo, mamaya, may tamang paraan na magalit. Pero gusto ko lang makita, pag ang Diyos nagagalit, makinig ka. Makinig ka lang. Hindi mo kailangang, siyempre masasaktan ka, malulungkot ka, galit nga di ba? Sino ba dito nagalit na, natuwa ka pa? Okay yun. Nagagalit talaga ang Diyos. Pero paano ba tayo nagre-respond pag nagagalit ang Diyos? Lagi na lang ba tatalikod? Ganun ba tayo lagi? Pag galit ang Diyos? Pag galit ang Diyos, galit ka na rin, tatalikod ka na din. Hindi pwede. Kasi darating talaga ng punto ng buhay natin, magagalit at magagalit ang Diyos. We need to understand that. Ngayon, anong respond mo? Anong respond ko? Pag nagagalit ang Diyos. Next. Dito, ilang beses din sinabi ni Jesus, ang liliit ng pananampalataya nyo. And He said it 4 times in the Bible, and I don't know how many times, literally, kung hindi man documented. Nung lulubog na yung bangka nila, sinabi nila, Jesus, lulubog na tayo, mamamatay na tayo. Aba, dinamay niyo pa ako, Hindi naman sinabi ni Jesus yun. Pero sinabi nila, Lord, lulubog na tayo. Di ka ba concerned mamamatay tayo? Yung sinabi ng mga disciple They are belittling Jesus. Sabi ni Jesus, ang liit naman ang faith nyo. Next, sinabi rin niya kay Peter, nung naglakad sa tubig, biruin mo, nakalakad na sa tubig. Tapos lumubog na naman, nakita yung problema. Sabi ng Diyos, lika na, Peter. Ang liit ng pananampalataya mo. na lang no? Ano ba yan? Wala na pala tayo ako. Wala, lunood na lang ako dito. Hindi Pag ako sa kanya, Peter, ang liit ng pananampalataya mo. Diba? Ganun ba tayo? Porket sinabihan lang ni Lord, nakalimot ka, di ka nakapag-devotion. Ganito kasi ako, lagi ka na lang ganyan, kinukonvict mo na lang ako. Ano ba? Baby na lang ba? Diba? Hindi naman. Ang bata ganun, pero pag tumatanda na tayo, hindi naman, ay sorry Lord, ang liit pala ng faith ko. Sorry, mag-worship na ako Lord. Pwede ba ganun, kapatid? Pag narinig mo yung conviction ni Lord, tigilan mo yan, nak, masama yan. Ay sorry Lord, sige po, mag-pray na ako, mag-worship na ako. Magsisimba na ako, Lord. Sinabi rin yan sa mga taong nag-aalala sa kakainin nila. Ang liit ng faith. And that's just true. Huwag na nating,
Let's not be a nice person. Yan lang talaga yun eh. Quote me on this. Jesus is not just a nice person. He is a good person. A nice person doesn't want anyone to be offended. Ulitin ko. A nice person, ang gusto niya lahat ng tao sa paligid niya, hindi niya na-offend. Hindi niya nasasaling ang damdamin. But Jesus is a good person. Not just a nice person. Yes, He is a nice person. He always think are good. Lagi niyang gusto na masaya tayo. Oh, may 5,000 mga taga-sunod ko. Magpe-fiesta tayo. Manlilibre ako. Papakainin natin lahat yung mga yan. So he's a nice person, good person. Pero there are times in his life, kapag mali, hindi siya natutuwa. Kapatid, this last hindi ko naman kayo ina-encourage na para magwala-wala tayo sa social media, pumunta ng luneta, di ba? Hindi ko kayo hinihingi nun. Pero at least man lang, when you lost a brother in Christ, it should touch your heart. Akin nga, si Villanueva, di ba, nasisira ngayon sa Senado. Sa akin, hindi ako basta, ewan ko kung magagalit ako o hindi. Siyempre, hindi naman convicted, hindi ako sigurado. So in my heart, sabi ko, pagbe-pray ko na lang. So pwede kong palagpasin eh. Ay, hindi na ako magsasalita sa social media. Kasi hindi ako sigurado eh. Pero alam nyo, pasensyaan nyo na ako ha. Kung recently, nagalit talaga ako. Kasi namatay na, kapatid eh. It's life. Buhay eh. Hindi ko naman sinabing gayahin nyo ako. Pero sana man lang it disturb your spirit. May namatay na buhay, kapatid. Si Villanueva, di naman pinatay, inakusahan lang eh. So, titikom pa ako, kaya ko pang tumikom eh. Pero, seeing this guy just preaching the word, preaching Jesus, at binaril, sasabihin niya sa, ewan ko, kung may nakaisip sa akin, parang ang OA naman ni Pastor. You know, many days been crying. Talagang umiiyak ako. I know it's the Spirit. Meron nga tayong kapatid eh, hindi nakakatulog sa gabi, imagining the wickedness of this world. How about you? Kaya mo ba tumahimik kapag may dugong dumana? Halimbawa ako, bigla ko assassinate. Siyempre, di ba? Hindi. Next. Ngayon, sinabihan din ni Jesus yung mga disciple, nagpakain tayo ng libo-libo, tapos ngayon wala tayong kakainin ngayong gabi. Sasabihin nyo, Lord, wala tayong tinapay, saan tayo kukuha ng tinapay? Sabi ni Jesus sa kanila, ang liit ng faith nyo. Nagpakain na tayo ng kung ano-ano, tapos yun lang. That's fine. Just being honest. Tanong ko, kapatid, how to be like Jesus? Ngayon, sinasabi ko nga sa inyo, hindi ko sinasabi mag-tantrum tayo, magwala-wala na tayo. Lalo na ngayon, di ba? Usong-uso yung pagwawala ng Indonesia. Ayoko mag-stand kung tama o mali. Okay? Ayoko muna punta ng political grounds and hindi ko rin naman alam yung totoong kalagayan nila. Pero kasi ito recently, di ba, mayroong mga aklas-aklas. Ngayon, I'm giving you pero sana man lang, bago nyo gawin yan, siguraduhin nyo munang nananalangin kayo ng team sa bayan ninyo bago kayo nagwawala sa kalsada at nagsisigaw. Sana. Ayun yung ngayon di ba? Galit sa galit. Galit nyo yun, yung Indonesia. And I don't know if it's right or wrong. Again, wala ako doon sa political. Hindi ko rin kayo pinipigilang huwag pumunta ng Luneta. Gusto nyo pumunta doon, punta kayo. Kung galit kayo sa gobyerno, ang tanong, are you doing your true duty as a Christian for this nation? Meron naman tayo Wednesday dito, pwede ka sumigaw sa trono ng Panginoon. Ngayon, kung ginagawa mo yun, sige, punta ka na, suportahan pa kita bigyan pa kitang pamasahe. Pero kung magsisigaw-sigaw tayo doon, like a hypocrite, hindi mo nga pinagpe-pray bayan mo, bakit naman, Pastor, mas mahalaga magsisigaw doon kaysa mag-pray talaga? Ano mas may magagawa? Ang Diyos ang kumilos o ikaw ang kikilos? Ang Diyos.
And nothing can move the hand of God but prayer. Ngayon, kung nag-pray ka na, talagang makabayan ka, gawin mo na. Di ba? Ako nga, gusto ko rin pumunta doon eh. Sino sama? Mag-worship. Oo nga. Gusto kong gawin. Sige, pupunta ako doon. Nagpe-pray naman ako sa bayan ko. Naiinis naman talaga. Buruin mo, nagsisigaw kami dito every Wednesday. Tapos, ang galing-galing yung magnakaw ng bilyon-bilyon. Sige, pupunta ako doon. Hindi para magbasag ng sasakyan. O kung ano man. But, to preach the gospel of Christ. Worship ako doon. God is good. God is good. All the time. Diba? Magsuot kayo ng maskara, ganyan-ganyan. Sige, mag-itim. Gawin nyo, contribute nyo. Diba? Pero, sabi, kapag galit, gayahin si Jesus. Hindi yung may sarili kang pananaw paano magalit. Una, kapag ikaw ay magalit, principle number 1, is slow to anger. Tulad ng Diyos. Hindi porket nasa link ka, galit ka agad. Hindi naman pwede yun. Si Jesus, bago niya itumba yung mga mesa sa templo, kailan niya ginawa yon? In the last moment in His ministry. Sobra na kayo, mag-iiwan na ako ng remarkable moment. Hindi niyo to makakalimutan. Sometimes, the best language is not words, but emotion. Sometimes. Sometimes. Sabi ko nga sa inyo eh. Yung asawa ko, pag nag-uusap kami, parang hindi ako nakakagets, pero pag galit niya, dali ko na-gets eh. Pag nakasimangot na, naaalala ko na lahat ng sinabi niya. Pag nakita ko nakasimangot na yung ganyan, iniisip ko, nakasimangot. Oo nga pala. Hindi ako nagwalis. Wala ba sinasabi yon? Slow to anger. Hindi pwedeng galit agad. Walang mangyayari. Bago ka magalit, tignan mo muna yung sarili mong puwing bago yung puwing ng iba. Pwede ka namang magalit eh. Tignan mo muna yung pagkukulang mo bago pagkukulang ng iba. Baka mamaya mas malaki pa burden niya na pinapasang kaysa sa'yo, tas ikaw parang mas may karapatan ka pang magalit. Look at your own speck. Then this is what I realize. When we look at our own speck, laging, di ba sabi, yung troso mo sa mata, totoo yan eh. Hindi mas malaki lagi yung puwing ng iba, mas malaki yung troso natin kasi tayo nakakakita ng maling ginagawa natin eh. Our speck is always bigger than the speck of other. Lagi yan. Kaya bago magalit, hindi ka naman pinipigilan. Pero sana naman, para makontrol mo yung emosyon mo, tignan mo yung pagkukulang mo. Tignan mo yung ginawa mo. Tignan mo yung damage mo. Hindi yung titignan mo yung damage niya. Para kahit pa paano, may hiya-hiya tayo, di ba? Magwala-wala. Tama? Tignan mo yung sarili mong muta bago muta ng iba. Yan yung sinasabi dyan. Ngayon, sabi rin dito, kung gusto mo magalit, okay lang, pero give more chances over anger. Mas maraming chance and mercy. Kumbaga, 1:10, 1 galit, 9 chances. Sumusobra ka na, isa pa. Sumusobra ka na, isa pa. Sumusobra ka na, isa pa. Pero kapag hindi ka nagagalit kapatid, aabusuhin ka, sabi ko sa iyo. You will be a battered partner. Kasi hindi ka nagagalit eh. You are not giving in. Ayaw ng Diyos na tayo ay minamaltrato. Espesyal ka sa Diyos. Ang Diyos nga namatay para sa iyo, tapos hayaan mo ibang tao, tapak-tapakan ka. Yung pagkatao mo. Kapatid, ang Diyos sinapaktapakan para sa iyo. Tapos, papatapak-tapak ka sa ibang tao, okay naman magalit eh. Pero, give more chances over anger. Mas marami dapat yun. Kasi ganun si Lord. Tama? Pag nagalit si Lord, galit ba agad siya o, ikaw talaga ha? Sige, tignan natin kung hanggang saan. Sagarin mo ang galit ko. Hanggang sa, boom!
nagagalit din ang Diyos. Huwag nating sagarin ang galit ng Panginoon. And kapag nagagalit, control your emotion. Coming from you, Jesus. Nagwala ka, nagtumba ka ng mesa, Jesus. Don't you forget that. Alam nyo kapatid, may control si Jesus doon. Alam nyo kung bakit? Sabi ng mga disciple noon Lord, gusto mo yung mga Samaritano na yan? Pabagsakan natin na lang apoy yung mga yan. Sabi ng mga disciples yun. Ibig sabihin, kaya ni Jesus magpabagsak ng apoy, di ba? Pero ginawa niya lang, okay. May limit pa rin si Jesus niya. Ang Diyos, hindi siya nakokontrol ng emotion niya. Pero, meron din siyang outburst of emotion. Kapatid, matalino ka ba? Nagigets mo ba to? Kasi minsan, pag sobrang talino natin, hindi na tayo nakikinig Ang Diyos, hindi siya nakokontrol ng emotion niya, pero meron siyang outburst of emotion. Nagagalit. Hindi yun yung tipong, galit na ako. Okay. Hindi naman ganun ang galit. Galit talaga. Pero may control. Diba? Yung mga Hudyo kayo, antayin nyo sa Great Tribulation. Ang tagal. Grabe, no? Hanggang ngayon, nagtitiis ang Diyos sa mga Hudyo. Kahit sa mga kabalbalang ginagawa nila, ang haba ng pasensya ni Lord. Amen? Iniisip natin, grabe naman si Jesus, nagtumba ng mga templo, ng mga ano-ano. Kapatid, alam mo, haba ng pasensya ng Diyos sa mga Hudyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya binubuhos. Inaantay pa rin natin yung tribulation para sa mga Hudyo. Haba ng pasensya, no? Dapat na ganyan din kahaba pasensya natin. At kapag nagagalit tayo, bago ka magalit, give reminder and warning. Magbigay ka. Huwag mo nang ulitin. Pag inulat mo yan, magagalit na ako sa'yo. Pwede naman ganun, di ba? Ganun ang Panginoong Yesus. Hindi ako komportable dyan. Pag inulit mo yan, talaga magagalit na ako. Ganun naman ang Panginoon di ba? So, ganyan din dapat tayo. Be reasonable and rational, di ba? Hindi yung wala na tayo sa hulog kapag tayo nagagalit. At lastly, be angry. Magalit ka. Magalit ka sa mga pumapatay ng Kristiyano, pero wag ka namang an eye for an eye, a tooth for a tooth. Hindi naman ganun. Pero sana kapatid, wag naman tayo na parang, hindi na tayo makitaan ng emosyon na pagmamahal para sa church. We are so apathetic. Parang sobra na Minsan sobra na yung pagiging no? Magalit ka naman. Paminsan-minsan once every year. Magalit ka din. Be courageous for the truth. Pag nagalit ka, may pundasyon ng katotohanan. Hindi yun dahil galit lang tayo. Hindi para sa atin. Sabi rin dito, fight for others' cause. Sa tingin nyo, si Jesus, bakit nagalit doon sa templo? Nagalit ba siya dahil para sa sarili niya? Kayo mga bastos kayo sa akin. Ganun ba si Jesus? Ano sabi niya? Kayo wala kayong galang sa tahanan ng aking ama. Sino yung motivation niya? Para sa iba. Hindi yung sarili niyang damdamin, yung sinasangkalang niya, bakit siya nagagalit. Tayo, pag nagagalit, dahil nasaktan tayo Huwag mong sasaktan si Holy Spirit, sabi ni Jesus, talagang kahit dugo ko, hindi ko kayang patawarin. So, huwag niyong subukan, tapak-tapakan ng banal na Espiritu. Sabi niya yun. Even my own blood. Sabi niya, walang kapatawaran yan. Huwag niyong babuyin, Holy Spirit. See? Nagagalit si Jesus, hindi lang para sa sarili niya. Nagagalit siya for the Father and for the Holy Spirit. Tayo ba pag nagagalit para sa atin? Huwag naman. Lastly, overcome apathy. Ayun naman. Pag sinabi apathy, wala ka ng pakialam Iba yung walang pakialam sa talaga nagtitimpi ka lang Ano ba? Baka naman kapatid, talagang wala na tayong pakialam sa church. Are we still concerned to the persecuted Christians? Sige nga.
or we are just meddling and enjoying all these privileges that we have in life. And we have no to little concern to the missionaries. Wala akong pakialam kahit magutom sila doon, hindi ako magta-tithes. Wala akong pakialam, hindi ako mag-pray para sa kanila. Wake up, church. ICF. When is the last time we have that great compassion for the lost? Mali naman yun. Kung ilang taon na tayong ganyan, syempre dapat man lang mabago-bago yun, di ba? Magkaroon tayo ng mga bagong pananaw. O kung ngayon, naiinis lang tayo, kahit ngayon lang natin to nabi-brought up, nabi-bring up, there's something wrong. Hindi naman eh. So, overcome apathy. Huwag naman tayo apathetic, na over-apathetic na tayo. Be a voice. Halimbawa, sa school mo, nagtatanong about abortion, speak up. Pinapatay mga bata eh. Tinatanong kayo, ano opinion nyo sa same-sex marriage? Magsalita ka naman. Privilege mo yun eh. Tinatanong ka naman eh. Diba? Hindi yung ayoko, baka maka-offend ako eh. Pero yung kapatid mo sa faith, ang sarap i-offend. Ano ba ganun? Diba? Speak up. Pag tinanong, halimbawa, tinawag ka na, oh, Jihu, anong masasabi mo sa mga bata na hindi sumusunod sa magulang? Dapat si Jihu sasagot, dapat po igalang ang mga magulang dahil yun ang sabi ng Panginoon. Jihu, dapat ganon. Hindi yung baka, ikaw di ka nakikinig sa magulang, sinuntok ni Jihu, no? Wag ganon, Jihu, wag ganon. Be a nice child, be a good child. Ay, wag ganon. Hindi ko kayo magiging harass or what. Diba? Pag tinanong kayo, oh, sino dito ang gusto mag-pray? Diba? Si Jewel daw, lagi daw pinagpe-pray. Gusto ko pa mag-pray sa Panginoon. Umiiyak pa yan pag nagpe-pray. Diba? Hindi, ayoko mag-pray. Baka ako na naman sabihin ako na hipokrito ako eh. When are we going to stand for Christ? Lalo na kung binibigyan na yung platform sa atin, di ba? Binibigay na sa'yo. Ayoko maka-offend, God. Hindi mo pwedeng hindi ka maka-offend eh. Either you offend God, offend the world. Choose. Pero wag ka naman yung offender ka na, di ba? Parang wala akong pakialam sa inyo. Iba naman yun, iba yung apathetic na, wala akong pakialam, sino masasaktan ko? Kayo, mga demonyo kayo, mga bakla kayo, mga tomboy. Ganun yun eh. Hindi na, wala naman sa hulog yun. Mali yun. Sana wag yun naman ako miskot dyan. Next. Lalo na sa mga nagka-capture dyan, no? Mga nanonood sa online, ng mga soji-soji. Grabe itong pastor na to. Di ba, Ale? Pagtatanggol niyo naman ako, di ba? Mali kayo ng context. So, sabi dito sa John chapter 2:17, naalala ng mga tagasunod niya ang nakasulat sa kasulatan. Mapapahamak ako dahil sa pagmamalasakit ko sa bahay niyo. So dito, nung nakita ng mga disciple, si Jesus nagwawala, hindi nila nakita yung galit. Ang nakita nila yung pagmamahal ni Kristo sa church. Sana ganun din tayo pag nagagalit. Although minsan ang hirap makita, pag galit na nakikita natin galit eh. Pero sana at the end of the day, siguro after 1 month or 2 months makita, ay hindi pala siya galit. Galit siya doon sa mga hindi magandang naidudulot ng mga bagay na doon. Diba? Kaya nga, sa umpisa, parang ang hirap magkapatawaran kapag nagkaroon ng galit, di ba? Pero pag nakita mo yung istorya at the end of, okay, nagalit ka kasi mabuti yung intention mo. Pero kung nagalit lang tayo, pero galit lang pala talaga, wala. It's not God. Pwede natin sabihin, galit ako kasi ganito, sa Diyos to. Pwede natin sabihin yan. Pwedeng sabihin. Pwede lang. Pero dito si Jesus, nakita sa kanya ng mga disciple, mahal niya yung church. He's thinking about me.
He's thinking about the temple of God. Kaya siya nagalit. Kapatid, wag kang matatakot na minsan talaga yung kapatid mo ma-offend yan eh. Yan ganun talaga. Tingnan mo yung katabi mo. Na-offend na yan sa mukha mo pa lang, na-offend na yan eh. Ganyan mukha na ito. Ba't ganyan suot na ito? Ba't ganyan? Nakaka-offend ka din minsan. Pero alam mo, kapatid, hindi tayo magiging totoo sa isa't isa if we will always think about yung emotion ng isa't isa. Oh. Ma-offend mo. Huwag ka matakot. Offend for the good. Huwag mong kimkimin. Kikimkimin mo na lang, no? Tapos nagulat na lang, wala na, nasa ibang church. No, ano nangyari? Hindi man lang pinag-usapan, hindi man lang. Diba? Ba't gano'n si pastor, bigla na lang nawala? Ang sama ng loob eh. Hindi na lang na-bring up. Nagulat na lang tayo, di ba? We talk about it. Sa mga mag-asawa, nangyayari din yan. Magulat na lang, bigla na lang naghiwalay na. Pag-usapan. Kakaiwas natin na hindi maka-offend, we destroy the relationship. Sinasabi ko sa inyo nga, magalit tayo. Yeah, sabi nyo, rah! Kaya sabi nyo, rah! Pwede kayo magalit. Pero kapatid, be godly sa ating mga galit. Mga kuya at ate, mga tatay, mga nanay, hindi po masama magalit. Masama hindi ka nagagalit, tapos at the end of the day, bigla mo na lang, ayaw ko na. Okay lang magalit. That's fine. AJ, okay lang magalit kay Ate Janet. Kung sumusobra na yan, kung sumusobra ka, joke lang. Huwag na maagad basta-basta. I'm not promoting anger, mamaya. Pagkatapos ng preaching na ito, lahat nag-away-away na. Pastor, nagigita to lang ako. Kutusan ko talaga kayo. I'm not promoting. Pero as I observe lang as I observe in our church, sobrang takot natin na hindi maging totoo, naiipon na lang, at nagulat na lang tayo, everything just shattered. Kasi natatakot tayo ma-offend si pastor, matatakot kang ma-offend yung mentor mo. Huwag mo na maipahiya, di ba? Mentor, ikaw talaga, di ba? Kausapin mo, di ba? Nainis po ako sa inyo, nagtampo ako eh. O kaya, ikaw mentor, pagsabihan mo yung alaga mo, hindi puro nice thing ka lang, di ba? Hindi mag-grow sa iyan. Train your child in Christ. Next po, dito na tayo magtatapos. Ang haba na, pastor. Nainis na kami sa'yo. Haba na. Sabi, repay no one evil for evil, but give thought to those who what is honorable in the sight of all. Dito lang naman, gusto sabihin niya ang verse na yan, huwag mong gantihan ng masama yung gumagawa ng masama sa'yo. Pag sinampal ka, ano sabi ni Lord? Iharap mo yung kabila. Pastor, wala tayong gagawa, kapatid. Ganyan talaga. Mga nanay, hindi ko kayo binibigyan ng karapatang sampalin ng asawa ninyo, ha? Hindi po. Ang sinasabi ko dito, yung sinampal, hindi yung manampal. Pag sinampal ka, iharap mo pa yung kabila. Sabi, repay evil with, to God be the glory, with goodness. Pag ginawan ka ng masama, suklian mo pa ng mabuti. Ginawa ka ng masama, next week ka sa akin, may pasalubong ka. Gigigil ako sa iyo eh. Naiinis ako sa iyo, yayakapin kita para maramdaman mo yung sakit ng ginawa mo sa akin. Tama ba? Hindi yung sinampal mo ko, gagantihan kita. Let's mag-mature tayo sa ating faith. Sabi niya nga, overcome darkness with the light. Alam mo kung ganyan tayo lahat, naku, ang sarap magsampalan. Next po, ang hirap i-offend ng taong ganyan. Sobra. Biruin mo, sinampal ka, tapos sabi pa nga nila, di ba, pag ninakawan ka,
ibigay mo pa yung balabal mo. Wow! That's Jesus. Pag inutangan ka, mag-ingat ka next time. Sino ang makakatagal sa matinding galit ng Panginoon kapag siya ay nagalit, para siyang bumubuga ng apoy, at ang bato ay nabibiyak sa harap niya? Ganda daw magalit ang Diyos, mga kapatid. Come on, bigay niyo na yung attention niyo. Tatapusin na natin to. Matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan, at inaalagaan niya ang mga nananalig sa kanya, para siyang rumaragas ang baha na lubusang pupuksain ng kanyang mga kaaway. Flood control, no? Para siyang baha. Ganyan daw magalit ang Diyos para ipagtanggol ka. Nasaan na ba yun? Sana maamoy nyo. Sa mga nasa online, di nyo maamoy. Ayan. Sana naamoy nyo. Naamoy nyo dyan. Naamoy nyo? Woo! Praise the Lord. Kanina binasa natin sa Bible verse, mga kapatid. Sabi, ang galit ng Diyos ay isang mabangong samyo. Inaamoy niya araw-araw, hindi natatapos, hindi nauubos. Kaya kapatid, alam mo, pag nasa langit na tayo, hindi ka na magkakasala kasi maamoy mo yung pinipritong masasama eh. Ang bango ah. Matatakot ka na magkasala, maalala mo, uy, teka lang, Lord. Ang sabi, mabangong sa miyo daw. Yeah. Ang bango-bango sa Panginoon ng yung kasamaan na sinusunog. Mabango ba, kapatid? Mabango. Alam niyo, wag masyadong dark. Wag masyadong horror, no? Sa pagbabasa ng mga bagay patungkol sa galit ng Panginoon. Minsan kung titignan mo rin, no? Sabi niya, isa daw itong mabangong samyo sa kanya. Sa presensya ng Panginoon. God is righteous. Isang araw, kapatid. Ako, I believe, meron tayong mga magical nose. Tignan mo yung ilong na katabi mo. May kakaiba kang amoy na naamoy. Hindi matamis, hindi maasim na amoy. Basta may maamoy ka, kakaiba yon. Pero yung naamoy mo na yon, yung sinusunog na masasamang taong hindi tumanggap kay Kristo, araw-araw na hindi nauubos yung kanilang apoy, yung kanilang usok. At mabango ito. Mabango yan, kapatid. Mabango. Yung mga politiko na flood control na nagnanakaw kapag hindi kayo nagsisisi. Ayaw nyo magsisi, ha? Kung kayo, ha? Ayoko na magbanggit ng pangalan. Pero tinatawagan ko kayo, kung ayaw nyo maging mabangong, di ba sa bahay may mga, pag pumasok ka ng hotel, ang bango. Pasok kayo ng Ayala Malls, ang bango doon. Yeah. Pag pumasok ka ng mga mall, ang bango. Ganon din daw sa langit. Ang bango. At yung mabangong samyo, yung kabanalan, the righteousness of God. Naamoy na, wow, the righteousness of God, the wrath of God that Jesus Christ took on the cross. Ang bango-bango. Na para sana sa akin, araw-araw mong maaamoy yun sa langit. Yung puot at galit ng Diyos sa akin at sa iyo. Kaya pag naaamoy mo sa langit yan, ano daw kakantayin natin sa langit? Worthy, worthy is the Lamb who took all my sin and put it on the cross. Ang bango-bango. Maalala mo yon. It will always remind us that God's judgment is beautiful. Na ang galit ng Diyos ay isang mabuti, kahanga-hanga, at puno ng kadakilaan. Kaya huwag kayong manawa, mga kapatid. Kung sa tingin nyo, ninakawan tayo ng trilyon-trilyon, huwag kayong mag-alala. Doon sa langit, wala nang baha. Amen? Wala nang buhaya. At kung may buhaya man, susunugin ang buhay. Kaya hindi nyo kailangang pumatay ng mga sundalo o kung ano mang gumawa ng mga mali para God is our revenge. Amen? Ang sarap ba? Napupuno ba tayo ng pag-asa?
Parang okay lang, Lord. Ilang araw, nainis din ako. Nanood ng balita noon. Hindi na ako nakakapagbasa ng Bible eh. Nanggigigil ako sa mga politiko na to. Pero wag kayong magpapadala. Wag kayong, kahit na pinatay si Charlie Kirk, wag kayong susuko. Magpatuloy lang tayo. Wag yung gantihan. Wag tayong magmumura ng makakita ka dyan. Kayo, mga ano kayo, mali ideology nyo. Wag, mahalin natin sila. Magagalit tayo minsan, maging matuwid ka, gawin natin yan para lahat sa Panginoon. At higit sa lahat, mahalin natin kung sino ang Panginoon. Fall in love with the wrath of God. Bilang pagtatapos, it is a fearful thing, sabi sa Matthew 10, to fall in the hands of a judge, a righteous God. Sadyang nakakatakot ang mahulog sa kamay ng Diyos na matuwid. Kaya kayong mga magnanakaw, mga politiko, hindi, seryoso ako. I'm saying it. Kung makita man nila to, magsisi na kayo. Tanggapin nyo si Kristo. Kung sa tingin nyo wala na kayong pag-asa, may pag-asa pa kayo kay Kristo, kaya nyo pang maglingkod sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Sa mga nakapatay, nagnakaw, ano man nagawa mong mali, kaya ka pang tanggapin ng Panginoon. Kaya niya pa tayong tanggapin. Kaya niyang tanggalin yung galit na yon kung kukunin natin yung biyaya ng ating Panginoon. Tayo tayong lahat and let's all pray. Holy Father, there is no way for us to be righteous if we will not experience the divine anger, just like how Jesus Christ experienced it. Lord, we thank you. Ingatan mo ang word mo, wag mong hayaang gamitin ito ng kaaway upang kami ay maging magagalitin ng mga tao. Bagkus, gamitin mo po ang katotohanan na aming pinag-aralan, na lalo naming hangaan ang iyong kabanalan. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. I entrust you, your children, God. Nandito sila ngayon, Lord. Maaring merong mga hindi matuwid na galit sa aming mga puso. And God, we thank you for we know hindi mo kami hayaan na mapahamak. Bagkus, itong mga salita mo na ito na itinuro sa amin ay isang pag-asa o pagtitiwala mo sa amin na sinasabi mo, anak, I love you so much. I'm willing to guide you, to walk you through to your emotion, to your mental health, to your physical health, to your spiritual health in all aspect of your life. Thank you, God. May you be blessed, Lord. We pray that we are faithful listener and faithful preacher of your service tonight. Touch the people, mga nakasama namin online. We surrender everything to you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na nagagalit. Amen. Come on, lakasan natin. Ang Diyos na nagagalit. Banal kung magalit. Amen. God bless everyone.